Good afternoon po. Okay? No. So, pasensya na kayo, ano, meron lang akong inasikaso, no. Medyo na-late tayo ng start, no. But let's continue na our discussion. Um, later na lang ako mag-check ng attendance kasi may mga nawawala kapag nakapag-check na ako mamaya. Kung 40 kayo ngayon, mamaya ano na yan, 35, mga 32, no. Okay? So, kindly open your camera. Dating gawi tayo. Okay? No. So, last time na tayo ay nag-meet, no, nasimulan na natin na i-discuss yung mga introductory concepts about the contracts, no. So, yung introductory concepts na yon includes the obligation since obligation is one of the integral part of discussing the law of contracts. Okay? So, nabanggit natin that the definition of contract is it is the juridical tie, no, between parties wherein uh, we are kumbaga required, no, to give or not to give, to do or not to do, no. So sabi sa obligation natin, meron tayong iba't ibang requisites, no, para po masabi na ang isang bagay is really an obligation. No, so we have konting review lang ito, no. Balikan lang natin ng kaunti yung mga diniscuss natin last time, no. Sabi natin we have the juridical tie or the vinculum, the prestation, the active subject which is also called as the obliged or the creditor, and then we also have the passive subject which is the obligor or yung ating pong debtor, no. Okay? So, uh, excuse. So, diniscuss din natin that there are different sources according to 1157 on the Civil Code na may iba't ibang sources of or general sources ng obligation natin, which is yun pong laws, existing laws natin, yung mga existing contracts, quasi-contracts, the acts or omissions punishable by law, or commonly ang ginagamit natin pagdating sa usapin ng law is the delicts, no. And then we also have the quasi-delicts. Okay? So, diniscuss din natin yung iba't ibang kinds po ng obligation, no, wherein we do have the pure and conditional obligation. We have the obligation with a period, um, alternative and facultative obligation, the joint and solidary obligation, divisible and indivisible obligation, and lastly, yung atin po na uh, 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 obligation with a penal clause. Okay? So now, nadaanan na natin sila lahat. Ngayon naman, alam natin kung saan makukuha, saan nakukuha yung obligation natin. Ngayon naman, alamin natin paano naman siya ma-extinguish or paano ba siya mababaliwala. Paano ba matatapos yung obligation natin? No. So again, according to our civil code, they're enumerated. Yun pong mga um, modes or kumbaga ways para po ma-extinguish natin yung ating obligation. Edsel, Angeles, no? Can you enumerate all of the modes po para ma-extinguish natin ang ating obligation? Ma'am, yung first po is by payment or performance. Okay. Next po is yung tender of payment and consignation. Mm. Next Anong po tender is of payment? Bakit ano? Again, ang tanong ko ay yung general na ano ha, ano yung modes para ma-extinguish ang ating obligation? ano po, yung first po is by payment or performance. Ano pa? Second po is by compensation. Compensation, By innovation po. innovation, Ah,
Yun lang Ano pa? po ang Yun lang. natandaan. John Mark. Ano yung mga hindi pa nabanggit ni Edsel? Ano po, by confusion or yung pag emerge po yung ano yung naging Mhm. Ako, mali na agad Giancarlo. Ulitin mo nga, ano-ano po yung mga modes para ma-extinguish natin ang ating obligation? By payment or performance po. Ay, maingay. Sorry po. Yan. By payment or performance po. Tapos, Okay, ano pa? by condonation or remission of the debt. Okay. Tapos, by loss of the thing due. Okay. Tapos ano po, by confusion or merger ng rights po ng creditor and debtor. Mm. Tapos, by compensation and po by innovation po. Okay. No. Claudine, Ining, ano bang ibig sabihin? Papaano daw ba na-extinguish ang obligation natin through payment or performance? Nangyayari po yung payment na to ay not only by form of money po but also by using services po or things. Okay. No, so hindi lang basta about money, no. So there are cases na i-extinguish ang ating obligation if we perform a certain service or action, no, para po magawa yung ating obligation or siya ay matapos. Under ng payment or performance, meron tayong special forms. Tatlo iyon. It can be by dashon in payment or sa book ng mga laws about law, dashon in pago. No, we also have the payment by session, which means payment from assignment or assigning yung ating mga properties. And then lastly is the tender of payment, which follows noong consignation. No. Raven, doon muna tayo sa dashon in pago. Ano ga daw po ang ibig sabihin noon? Raven. Para pong ang dashon in payment po ay yung pwede po mag-accept yung creditor po ng payment kahit po hindi money po yung ibigay. Kahit po object na meron po yung debtor po. Ha? Ano daw? Ulit ining. Parang naguluhan ako dun sa sagot. Halimbawa po is yung ang kinuha po ng debtor sa creditor po ay terms po ng money. Pwede po siyang magbigay po ng any object po na or property po. Yun po yung pwede po niyang ibayad pag wala po siyang pwedeng ibigay na money po. Okay, so para medyo mas malinaw, no? Yun pong dashon in pago or dashon in payment, yun po yung way para ma-extinguish ang ating obligation wherein katulad ng nabanggit naman ni Raven, no, hindi man siya in cash, no, pwede nating i-extinguish or pwede nating maibigay yung obligation in line with our obligation. Magsasubstitute tayo ng object or property with the same value ng atin pong obligation, no, may substitution na mangyayari. If you are to remember, pagdating sa discussion natin ng kinds ng obligation, ano po saan natin pwedeng maihilan tulad itong dashon in payment? Bea. Sa ano po ma'am, yung kunwari po ay yung isa pong tao po ay may utang po siya dun sa ano na kunwari po ay 3K po.
Ang Pwede- tanong ko lang, Ineng, doon sa discussion natin noong kinds ng obligation, saan natin mai-compare or kumbaga, similarly, based dun sa description ng ating dashon and payment, saan siya nakakatulad Sa sa ano po, kinds ng obligation natin? sa alternative and facultative po. No, okay? So, sa alternative, no, kasi pwede daw nating mag-substitute, pwede tayo mag-substitute para po masolusyonan or maibigay yung ating obligation para siya ay matapos na. No, okay? Aliana. So, isa pa sa special form ng payment is the payment by session. Sabi, ang session, ibig sabihin noon, we are assigning our property, no, kung yan man ay, yan, we are assigning our property, no, at ibinibigay natin siya or ina-assign sa ating creditor for us to pay, for the debtor to pay, yung kanya pong credit, no. But then, bakit ba kinakailangan or bakit ba natin ginagawa na tayo po ay nagbabayad through or by session? Ano ba ang meron ka or ano ka ba? No? Ano bang meron sa'yo? Ano ba ang status na meron ka? Bakit ikaw ay magse-session? Ma'am, kapag po wala na pong kakayahang bayaran po yung utang po. O ay anong tawag sa'yo? In English? Insolvent po. Yan. No. So, if ang atin daw pong debtor ay in a state of insolvency or siya po ay insolvent na, wherein ang ibig sabihin po noon, wala na siyang kakayahan na bayaran yung kanyang mga pagkakautang. Walang laman ang bangko, walang cash na dala or nadadala, or wala na siya. Pero, meron siyang property na pwede niyang maibigay para mabayaran yung kanyang credit or yung kanyang pagkakautang, pwede po tayong mag-session. No, pwede nating i-assign yung ating mga property dun sa ating pong creditor as the kumbaga yun yung naging kabayaran natin doon sa ating kung in cash yun, dun sa kulang natin or dun sa hindi natin na ibibigay na obligation or payment, no, sa ating credit. Okay? So pagdating po sa session, it can either be voluntary or session that is approved by the court, no. Paano ba yung proseso ng voluntary? Yung voluntary, kaya nga voluntary ang tawag doon. Si debtor mismo ang nagsasabi, siya mismo ang nagsasabi sa creditor natin na insolvent siya. Wala na siyang kakayahang magbayad, no. Wala na siyang, hindi niya na-carry talaga, wala na siyang pera, no. So, kaya ina-assign niya na yung property niya. So, in that case po, bago ma-extinguish yung ating obligation, kailangan siya po muna ay payagan or kumbaga tanggapin ng atin pong creditor, no. While the other one naman, so kapag po halimbawa na hindi si creditor ang nag-approve, no, or hindi siya maniwala, pwede naman tayong mag-session na pwedeng dadaan ito sa korte. No, so kailangang mapatunayan ng debtor natin na talagang wala na siyang kakayahan. No, so yan pong yung proseso po na iyon ay nakaangkla sa tinatawag natin na insolvency law. No. So kumbaga meron doong mga qualifications and kumbaga may mga requirements doon na kailangan ay ma-check muna for us to say na talagang ang isang tao, yung debtor natin is an insolvent person. Okay? Saka tayo mapuproceed into session. Okay? So, how about yung tender of payment naman? Paano po siya nangyayari? Mark, Luis. Ano po, ito po yung pagbalak na pong magbayad ng may utang sa pinagkakautangan niya pero ayaw pong tanggapin. Pinagkakautangan yung sa tingin niya po ay sapat na bayad. Pwede pong Okay. Okay. No. So sabi nga, yung tender of payment, katulad nung binanggit ni Mark Lewis, ay willing na naman ang debtor na magbayad, ang creditor lang ang ayaw tumanggap. So may proseso tayo na pwedeng magawa para po
mabayaran natin or magawa natin yung obligation natin, pwede natin siyang idaan sa korte. Sa korte mismo tayo magbibigay or magde-deposit or i-deposit yung atin po na obligation. No, doon natin siya dadalhin. Pero bago po mangyari yun, bago tayo talagang makapag-deposit, syempre kailangan muna tayong justification or talagang proof na talaga bang ayaw tanggapin ng ating creditor. Ano-ano daw po yung mga cases or justifications para po tayo ay wait lang. Wait lang. Nandito na ang 1. Ito yung 5 points. Nandito na. Dalawa, Oo. ang ng ILO 4. 3. Low. 3. ILO 3 nga. Sorry, kahati. Paano? Isang may lalagay yun. Nilagay mo na lang ng ILO. Naka-generalize na siya. Ay, hindi. Meron ko kasi specific na 3, 4. Ito. 1. Okay, sige. Wait lang. Kaklase lang ako. Okay. No. So, ano yung mga justifications na pwede nating ipakita or mag-improve sa korte para tayo ay maidaan natin yung atin na anong tawag dito? Yung atin na deposit or yung ating bayad. Janry. Ma'am, ang first po ay kapag po yung creditor is absent po or unknown po or hindi po nag-appear po sa place po ng payment. Tapos yung pangalawa po is kunyari po ay may health condition na po kaya po mental disorder po kaya po. Lalahatin niya. Sige. Tapos susunod po ay yung kapag po nag-request po na magbigay po ng receipt. Tapos po ay pag yung 2 or more person po ay nag-claim na the same rate po. Tapos po yung last po ay when the title po is kapag nawala po yung obligation po. Okay, no. So, 5 yung mga cases or justification na pwede nating maggamitin as proof na talagang ayaw tanggapin, no. Unang-una, during that time na tayo po ay makikipag-meet na at ibibigay na natin yung ating obligation, babayaran na natin yung ating credit, wala ang ating creditor. Hindi nagpunta, hindi sumipot, hindi natin alam kung nasaan. No. Pangalawa is that yung receiver natin, yung creditor natin is incapacitated to receive. Anong ibig sabihin noon? Incapacitated ang nakalagay dun sa ating module. In our law, dinefine yun kung ano ba or sino-sino ba yung sinasabi na incapacitated. No. So, una po, ang kasama po dyan sa mga incapacitated to receive, una is yung atin pong mga minors. No, yung mga minor de edad natin, yung mga minor de edad, yung below 18 years old. No. Well, first, actually, i-discuss din natin sa susunod na araw, even sa pagpasok sa kontrata, hindi po dapat yun allowed. No, hindi na-allow kapag po gano'n, null and void ang ating kontrata. No. So, yun, ang atin po mga minors. Well, pwede na lang din kung halimbawang meron silang guardian na pwedeng mag-guide sa kanila throughout the process. And then, kasama din po sa mga incapacitated to receive are those persons na may mental disorder or halimbawa yung mga talagang hindi na makaalala, yung mga demented person. No, hindi yung short-term memory loss hindi siya kasama. Pero yung mga talagang matanda na hindi na talaga makaalala at makatanda. No, so sabi nga demented persons. No, so ayan. No, and then also baka isipin niyo yung mga persons with disability. No, so hindi lahat ng may disability ay incapable. No, so may mga specific lang tayo na mga tao na included doon sa tinatawag natin na incapacitated person.
No. And then number 3 is that kapag daw po dalawa or marami pa nagki-claim. No. So syempre tayo as the one na nagbibigay, tas dalawa, tatlo, apat na nagki-claim, kanino natin siya ibibigay? No. Kanino natin siya ibabayad? So para po maiwasan na magkaroon ng kaguluhan, idaan na lang natin at ipasok natin siya sa korte para po ang korte na mismo ang mag-decide kung kanino ba siya dapat maibigay. No. But then, the fact na tayo yung nagbigay, then extinguish na yung ating obligation. And then yung fourth po na reason is that kapag sa time na kayo ay nagbayad na or magbabayad na, tapos ay tumanggi na magbigay ng resibo ang ating creditor. Sa mga pagkakataon po na ganun, pwede pa rin po tayo mag-file ng consignation. Kasi, diga, it is very basic na kapag yung resibo po, no, yan yung proof na talagang nagawa mo na or natapos mo na yung inyo pong obligation. May it be an official receipt or even as simple as acknowledgement receipt. No, kasi pwede kang balik-balikan ng iyong creditor na hindi mo pa nagagawa yung obligation kasi wala kang ang proof. So, it is required na lagi tayong merong documentation. No. Okay po. And then, yung last naman is that kapag daw po nawala na yung ating titulo or kumbaga if there is a contract, no, nawala na yung mismong contract kung saan nakalagay na ikaw ay merong obligasyon. No. So sa marami, ang sasabihin nun, di maganda't nawala na. No. Pero as a debtor na willing namang mag-pay, aware siya, nakasali siya doon sa kontrata na meron siyang obligasyon at gusto niya nang bayaran. No. Isa pa po sa possible na reason na pwede po natin gawin para ma-extinguish yung obligation natin is ito nga, kapag nawala na yung mismong title. Commonly kasi na kapag meron tayong obligation, meron tayong contract, merong agreement na lumabas, no. Contract na nabuo. No, so kung yung contract na yun ay nawala na kung saan ano ba yung pwede nating mabalik-balikan, tapos mawala na. No, so para ma-extinguish na yung ating obligation na tayo mismo, no, we volunteer na talagang magbayad through the law or through the court. Okay? So, tatandaan yung mga yan, ha? Okay? Huwag kakalimutan. Okay po. Sige. Next naman is the loss of a thing due. No, loss of a thing due. Okay? Ano po ang ibig sabihin naman noon? Si Rainiel. Rainiel. Sa tingin ko po, ma'am, kapag po ang subject of an obligation ay nawala or nasira without the fault of the debtor, ma'am. The obligation is ma-extinguish po. Pero, however po, if the loss is due to the debtor's negligence or fault, they may still be liable for the damages po. Okay. Okay? No. So, basta po, hindi pa nare-receive ng ating, anong tawag dito, ng ating creditor, hindi sinadya ng ating debtor, so doon pwede na ma-extinguish ang ating obligation. Provided, no, sabi dyan, kung yan po ay determinate, no, specific, at yan ay nawala, hindi mo na alam kung saan yan hahanapin at i-recover, doon pwede. Pero pag yan po ay generic, na kahit saan naman ay pwede nating makita at mahanap, then the obligation can proceed. No. Okay po. No, so depende pa rin po sa bagay na pinag-uusapan natin as our obligation. But generally, no, kung yan ay specific nga, so extinguish po ang ating obligation. John Gabriel, how about the condonation or remission? Ma'am, pag po ang creditor po ay willingly forgives a debt po, either fully or partially po. Wala pong hinihinging kapalit. Ano daw? Wala pong hinihiling na balik po o ano. Yun ba yun? Ninya?
Ikaw, anong pagkakaintindi mo with condonation or remission? Pag po gusto na magbayad ni debtor pero ayaw po tanggapin ni creditor, pwede na po ma-extinguish po yung obligation. Okay, no? So, pagdating sa condonation or remission, ang term na pwede nating gamitin is kapag nagkaroon ng refusal. No? Kapag mismong ang ating creditor na ang tumanggi, no, natanggapin yung ating na payment, no, yung ating obligation. Doon po masasabi na nagkaroon siya ng remission. Okay? So, nga lamang pag po ganito, no, na kapag ito yung naging mode na nangyari sa atin para ma-extinguish ang ating obligation, it is required, katulad nga nung nabanggit ko kanina, na meron tayong documentation. As much as possible, we do have the agreement or the contract para po talagang masabi na si creditor mismo ang tumanggi at hindi niya na gusto na ma-receive pa yung obligation na nanggaling kay debtor. No? Kasi halimbawa katulad dun sa ating example, ni-reject muna or ni-refuse na natanggapin dahil nanalo na siya, mapera na siya. What if mawala na yung panalong yun? Kapag wala tayong documentation, kapag wala tayong proof na talagang nag-remit ang creditor natin, babalik-balikan niyan ang ating creditor. Sasabihin, uy, baka naman pwedeng bayaran mo na yung iyong pagkakautang, no? Syempre, itong si debtor, sinabi mo hindi na wag nang babayaran, diga? So that case po, kailangan lagi tayong may proof or documentation. No. Dave Simon, how about the confusion or merger po? How does it work para ma-extinguish yung obligation? Okay. No. So, kung halimbawa na ang ating creditor in the end ay siya rin naman ang magre-receive, kapag yung ating creditor, yung ating debtor ay siya rin naman yung re-receive nung naging obligation natin. So, from there po, ang nangyari is parang bumalik lang, no? Bumalik lang. So, ang mangyari doon, ikaw na dating debtor, ikaw na rin yung naging creditor, no? Nagstay sa iyo yung ating yung personality mo as the debtor and creditor, no? While yung compensation, by the way, dito nga pala sa una sa ating confusion or merger ay isa lang ang obligation natin, no? While doon naman sa compensation, no, kung kanina ay biglang na-preserve natin yung isang tao lang ang creditor and debtor niya, sa atin, sa compensation, yung two parties natin na involve, they are both the creditor and debtor of each other. No, so kumbaga ito ay common sa atin, ang term na ginagamit natin ay quits. No, tayo quits na. Canceled out na ha, okay na. No, quits na tayo kasi like for example, itong si Dave, no, ay umutang kay Trisha, no, 100 pesos. No, ay dahil may tapungan sa klase, no. Tapos makaisang linggo ay ito namang si Trisha ay tsaka si Dave nagpunta ng kantin, ay nagutom ang ate girl. No, sabi ni Trisha kay Dave, pa utang naman akong 100. Naalala ni Dave, meron nga pala ako sa iyong utang na 100 pesos. Ay siya, pag ikinabigyan ko ay quits na tayo. No, na-compensate ko na yung obligation ko, at the same time na-compensate na or na-cancel out na yung obligation mo na bayaran aring ibibigay ko. Okay po? So, ibig sabihin, silang dalawa, naging creditor and debtor sila sa isa't isa. Okay po? No, so, yun yung compensation. Dalawa yung obligation, unlike with the confusion or merger na isa lang. Okay? No. Okay. How about the novation naman? No, ano po ang novation? Well,
Ang definition ng novation is that there is a change, there is a renewal or substitution pagdating dun sa ating obligation. No? And ang example natin dun sa ating module is the personal novation wherein yung mismong party or yung mismong tao na included dun sa ating agreement or dun sa ating contract ang nilagyan or binigyan natin ng substitute. No. Ano ba yung dalawang klase ng personal novation, Jarel? Expromission po tsaka po delegation. So, the expromission and delegation, Ernest. Okay? Hello? Ma'am, pwedeng pa ulit yung question. Wala pang question, Ernest. Tinawag lang kita. Sorry po, medyo may naman. Tinawag pa lang kita. No. So, Ernest, sabi kanina ni Jarel, ang personal novation daw po ay dalawang klase. It can be expromission or delegation. No. Ang tanong ko, ano ga po ang ibig sabihin kapag ang novation natin ay expromission? Papaano siya nangyayari? Ma'am, ang pagkakaintindi ko po sa expromission po ay, kunyari po ako, meron pong may utang sa akin. Then, yung kaibigan niya po ay binayaran niya po muna yung utang ng kaibigan niya na hindi po alam nung nagkakautang po sa akin. Then Okay, no. So actually tama naman, no. Pagdating sa expromission, yan yung merong voluntary. May isang tao na voluntary ay magbabayad, no. Or siya yung magte-take ng obligation para doon sa mismong debtor natin, no. So without the knowledge or awareness ng ating debtor, itong si third party, no, siya na yung magbabayad ng ating or gagawa ng obligation with respect to sa ating creditor. But of course, nangyayari lang itong expromission na ito once na magbigay ng consent and pumayag yung atin pong creditor. Okay? No, okay po. Samantalang yung atin namang delegasyon, ang proseso po nito is that kung kanina hindi aware yung ating mismong debtor, no? Hindi aware yung ating mismong debtor doon sa ginawa nitong si third party. Dito naman po ay si third party mismo o si anong tawag dito, itong si debtor mismo ang nagsama dito kay third party, pumunta din kay creditor at nagsabi na ito nang si third party ang magbabayad ng aking obligation, no. So it is informed, alam si creditor, si debtor mismo ang nagsama, kaya nga delegasyon yun. Siya mismo ang nagsama dito kay third party, ipinakilala na ito po ang magbabayad dito kay creditor. And again, need po na magkaroon ng consent, magbigay ng consent nitong si creditor before siya mag-proceed yung extinguishment. No. Okay po. So, yun yung difference ng dalawa. Okay? So, may question ba tayo pagdating sa mode of extinguishing the obligation? Okay? So, wala naman. Wala po. No, okay. So, mag-proceed tayo ngayon with yung mismong contracts na. No. Okay? So, actually, pagdating sa contracts, ito naman ay napahapyawan na natin when we discuss the obligation. Kasi nga, sabi natin ang contract, isa yan sa sources of obligation. Okay? Sabi natin, its definition is that it is the meeting of the minds ng ating contracting parties, no, wherein or whereas yung first party natin, yung isang party po, siya ay aware that he will be binded ng with respect to the other, na siya po ay may dapat na maibigay or may magawa
no? Kaya sila ay pumasok dun sa contract na iyon. And well, kanina lang or sa mga nakaraang discussion natin, kadalasan din nagagamit natin itong term na contract wherein ang gusto naman nating sabihin is the agreement. Kumbaga nagagamit natin sila in vice versa, no? Pero the description pala of these two are different, or kumbaga if we are to compare these two, they are different, no? Well, first, ang contract po, every contract are all agreement, no? Lahat ng kontrata yan po ay agreement. Pero hindi lahat ng nagiging agreement ay nagiging kontrata. Okay? And that, ang atin pong contract, it is enforced sa atin pong korte. While ang agreement ay hindi. No? Okay po? So, pagdating po sa contract, meron tayong phases, no? May iba't ibang, may phasing pa pala ito, no? Bago talagang mabuo para bago magawa, bago makapagsimula na tayo makapagkaroon ng kontrata. No, may step by step process pala 'yon, no? Si Warren, andyan ka ba? Yes po. Warren, ano-ano daw po yung stages ng ating contract? Ang stages po ng contract ay preparation or conception, Okay. perfection or birth, and consummation, termination po. Okay, so we have the preparation or conception, perfection or birth, the consummation or termination po. Ashley, Jerome. Hello po. Okay. No, can you give a situation or a scenario, and then can you identify nasaan po yung mga stages of contract natin? Halimbawa po, kunwari po ay gusto ko pong bumili ng sasakyan kay Jarel po, kunwari. Tapos sa preparation po ng contract na yan, pinapag-usapan po namin kung ano po yung model, yung brand, tas yung condition po or price po. Tas kasama din po dun yung paano po ako magbabayad sa kanya. Tapos dun din po nakaloob, kunwari po may negotiation po na mangyayari sa pagbili ko po ng sasakyan. Tapos po kapag sa perfection or birth po, yun po yung nag-agree na po kami both sa contract po or sa negotiation po na kung paano ko po bibilhin tsaka po magkano po yung sasakyan. Kunwari po ay 500k lang po yung sasakyan. Tapos nag-agree po kami both. Yan na po yung perfection. Yan na po yung ginawa namin ng kontrata. Okay. Tapos sa consummation or termination po, yun po yung nakapagbayad na po ako nung halaga na 500k. Tapos natanggap na rin naman po nung other part o kaya ni Jarel po. So yung kontrata po is na po, okay na po, parang terminated na po kasi nagawa ko na po yung agreement po namin dun sa contract. Okay. No. Maliwanag po yun, ha? Okay. No. So then, let's proceed with the different kinds of contracts po. Mariel Pantoja, can you enumerate all of the classifications of contracts? Ano po? Express and implied contracts po. Tapos, unilateral and bilateral contracts. Okay. Tapos, consensual and real contracts. Tapos po, executed and executory contracts. Tapos po, nominate and denominate contracts po. Okay. No. Crystalline and Drinal, anong ibig sabihin po ng express and implied contracts? How they differ? How they differ?
Ang express and implied contracts po ay ang express po ay when the intent of the parties is shown by word, which may be verbal or written po. Tapos ang contract is implied naman po kapag intent is manifested by the conduct or behavior of parties po. Okay. No. So katulad na nabanggit ni Crystalline, ang express, it can be verbally, no? Sinabi mo, no? Or pwede rin naman na written siya, no? Nasulat natin yung contract natin. While the other one is implied, no? Based lang sa action ng ating contracting parties, no? How about the bilateral and unilateral, Trisha? Ano po, pagkakaiba po nila ay yung pong unilateral, yung one party lang po yung may obligation. While yung bilateral naman po ay both parties po ay may obligation po. Okay. No. So, gaya ng sinabi ni Trisha, uni, kaya nga uni. Dahil isa lang ang ating obligation. And commonly, ito po yung mga tinatawag natin na gratuitous contract. At isa sa pinaka magandang example of this unilateral contract is the donation. No. So, kasi pagdating sa donation, kaya nga donation. So, isang party lang ang magbibigay. Kapag nag-donate ka naman, wala ka namang ini-expect na ma-receive. Diga? Kasi ikaw lang mismo ang nagbigay. Kaya nga, donation ang tawag doon. While the other one naman is that, kumbaga, ito yung very common na klase ng contract na meron tayo at I think aware kayo. No? Like for example, contract of sale. Kain kayo sa Jollibee, sa McDo, umorder kayo so you have to pay. No? So yun yung yung obligation ninyo. While after you order, after receiving the order, it is an obligation of your of the fast food chain na inorderan ninyo dahil nga nagbayad kayo na ibigay kung ano ang inorder ninyo. No, so in that case, dalawa yung obligation natin. No. Okay po. So kaya siya ay naging bilateral. Both parties po ay may kanya-kanyang obligation. Okay? How about the consensual and real contracts, Yumi? Sa consensual contract po is yung agreement alone po is enough na. Then sa real contract naman po ay nagre-require po or dapat nag-i-involve po ng delivery ng object po before po na maging binding po yung contract po nila. Okay, no. Kaya sinabing consensual, ibig sabihin yung simpleng pagbibigay mo ng consent or yung pagpayag, no, pwede natin siyang masabi na yun ay yung mismong contract na. No. While yung real contract naman, it involves physical property or physical object. No, in that para masabi natin na talagang real contract siya, yung fulfillment noon or yung kailangan talagang ma-fulfill or ma-deliver yung bagay na pinag-uusapan natin para masabi na real contract iyon. No. How about the executed or executory? Ang dali-dali nito, Russell. Saking. Anong ibig sabihin nito? Sa executed po, by the name itself ay executed or tapos na po ang kontrata. Well, sa executory, hindi pa po nagsisimula or gagawin pa lang po. Okay. Reason, Jake Mendoza. How about the nominate and innominate contracts? Hindi ko na-describe po kasi. Hindi ko po gets yung sabi sa module. Sorry, Jake. Ano nga ulit? Hindi ko gets sabi dito sa
Module. At yung i-nominate at nominate. Hello? Ba't ganun? Hindi ko siya marinig. Narinig niyo ba yung sagot ni Jake? Ay, hindi rin. Baka may problema sa mic ni Jake. Aldrin. Malabanan. Sa nominate contract po ay may particular na pangalan at sa kalaw ng batas. Yung in-nominate contract po, walang particular na pangalan. Depende sa napagkasunduan ng mga partido. Okay, no. So, from the title itself, no, pag sinaming nominate at i-nominate, kapag nominate, meron niyang special name, may special title. Of course, yung title na iyan ay nakabase kung ano yung nilalaman ng ating kontrata. No. While yung nominate naman, more of, yan po yung mga klase ng kontrata na generic, no, common types ng mga contract, no, na yun, yung walang special name. Okay po. No. So, yun po yung iba't ibang klase ng contracts natin. So, siguro, last question ko na lang for today. Okay, si Adam. Yan. Sabi naman ni Adam ko, si Mom, why do you call me? Last question for today. So, what do we mean by freedom to contract? Or freedom in contract? Anong ibig sabihin nun? Sabi nung iba, yes, tapos na. Oy, Adam, what's your answer? Wait, ma'am. What do you mean by freedom to contract or freedom in contracts? Ako. Ikaw, Shane. Sige, Adam. The freedom in contract is Based on your understanding. It's contracting parties that may establish like such as stipulation, clauses, and condition as may deem convenient and provide that they are not contrary to law, moral, good customs, public order, and public policy. It seems that you just read your module. None now. Okay, no. So, what do we mean by freedom to contracts? It only means that anything and everything we can write in the contract. No, everything and anything that you want to include there. No, may it be, or you can stipulate, or you can write anything that you want in line with the contract. But then, those requirements or those stipulations, well, nabanggit naman to ni Adam, na hindi po dapat siya mag-a-against sa law, no? Hindi dapat siya mag-a-against sa public policy, no, or even sa morals natin. Okay? So, pwede tayo kung anong gusto nating gawin, pero dapat yung mga ilalagay natin, hindi mag-a-against sa mga iyon. Para po maging valid ang ating kontrata. No, because if not, our contract will be null and void. Okay? So yan, hanggang dito na lang muna, no, ang ating discussion. Kasi sa ibang section ay hanggang dito lang din ang aming naging discussion. So, ibig sabihin, hanggang dito po ang ating midterm exam. No? Actually, gawa na ang inyong exam. Meron na lang akong nire-revise. No? So, I think later will be posted na yung ating examination schedule. And as far as I know, it will be, ME Law will be on the first day. No. So, kayo ay mag-aaral na,
no? Tayo naman ay tuwing may meeting, may it be face-to-face or online, ay lagi tayo nagre-review bago magsisimula ang klase. Ang nagiging problema ay kinakalimutan. Ano? So, mag-aral mabuti, no? Monday iyon. Good luck sa inyo. Lalo sa mga susunod na araw, kasi may mga araw na 2, parang may 3 pa kayo. 3 subject yata sa isang araw. Pero, di kasi, di ba meron ba kayong mga subjects na niiwan ng second year? Wala, no? Pero may mga, regular naman itong section na to. Anong niiwan? Design? Flumac po. Ha? MDB Flumac po. Oh! Talaga? So may nag-MDB sa inyo at Flumac ngayon? Okay. Sige. Siya, may pasok kayo sa weekends. Okay. Siya, sige. Mag-aral mabuti ha. No. Sabi ko, hindi naman kailangan ng tanungin anong ang exam natin dahil kung ano naman ang kinaklase at ginagawa natin ay ganyan-ganyan din ang mangyayari sa inyong exam. No, parang tinanong ko lang kayo, sasagutin nyo lang. Okay po? So, mag-review lang, basahin lang ulit at intindihin. Okay po? So, may question pa ba concerning clarification, violent reaction? No. So, kung wala na, sige, thank you for the participation. Wait lang pala, mag-check muna akong attendance dahil hindi ako nakapag-check ng attendance. Wait lang. Pero, ilan ba kayo sadya? Mr. Saking? Nasaan ang inyong index card? Nasaan ang index card ng mga ito? 07. Matapang, Mark Lewis. Andito yun. Tulog na eh. Nagulat lang po. Gida. Andito din si Gida. Kita ko. Gomez, Raven, Harvey. Present po. Yan. Si Marikina Jarel. Present Natanong ko po. kanina. Malabanan Aldrin, natanong ko din. Liave. Andito ba si Liave? Present po. Yan. Atienza Avniel, Blair. Avniel, nandun yun. Present po. Valencia, Shaina May. Ma'am, wala daw pong kuryente sa kanila. Biskotso ninya. Nandito si Ninya. Present po. Kalinga Sunshine. Present po. Gonsalvo Warien. Saking Russell. Manalo Trichaan. Present po. Angeles Edsel. Si Edsel. Ayun, unang-una si Edsel. Roma Santa. John Gabriel. Present po. Mendes Yumi. Alvarez Cruzin. Present po. Okay. Hoson. Ito, si Hoson ang hindi ko nakikita. Absent. Okay, di malibot dyan, Carlo. Nakita ko Present po. Mendoza Region, si Adam, si Villa John Walter, sa baba. And ni Rosa Bea. Present po, ma'am. Okay. Barola, Alvin Anthony. Okay. Because, di kita nakikita, Mr. Barola, ha? Laging noo mo lang ang nakikita ko. Kaya tuloy, De Castro Lozel, wala si Lozel. Miss Lozelga daw po ay bumaba daw po ang sugar kaya hindi po nakalaten. Okay. Nababa ng sugar ni Lozel. Ang bata pa. Hernandez Vincent Luis. Present po. Seda Shane, kita ko si Seda. Palog Meriel. Present po, ma'am. Okay. Magkamit Mark Lawrence. Present po. Camelia. Riniel. Present po, ma'am. Si Adonai. Andito. Present po. Atoha. Present po. Diyos ko. Lambingin niyo si Lucel. Batas. Present po. Okay. Esplana, Ashley Jerome, andito rin.
Montañez. Present po. Ramos Neil Aljon. Present po. Okay, Cardenas Reggie. Dito ko si Reggie. Reggie. Wala nga. Sabi ko na eh. Si Romero John Mark andito. Si Federico Aliana. Present po. Si Sebastian John Howard. Present po. Endrinel Cristalin. Present po. Munoz Janry andito. Panopio Robert Paul. Present po. Okay. Daveson. Si Daveson na kumain na ng kumain habang nagkaklase. Kita, subo ng subo kanina habang nagkaklase. Hindi ko na lang sinitai. Talagang pero tingin ko kita-kita ka nagkaklase mo. Talaga naman. Masimple pa siya. So, sige na. Okay. So, good luck sa inyong exam ha. Mag-aaral mabuti. Okay? So, sige, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po.